Dinala ang mga pulis ng paghahanap nila kay alias James Martin sa liblib na daungan na ito sa Nasugbu, Batangas. Chief, ano po itong mga bangkang to? Ito yung mga suspected natin na mga yate na ginamit ni alias James Toby Martin. Everyday sir, meron tayong deployment dito. 24 hours, merong nagbabantay na mga personnel natin at hindi pwedeng hindi pwedeng iwanan dahil kasama na ito doon sa kwan natin sa investigation natin. At sa mga na-search warrant na rin ito sir. Kaya raw magdala ng halos 20 toneladang kargamento ang bangkang ito. Well, based sa revelation ni Mr. Zarate, no, yung van is ipinarada, no, kadabidong sailboat na sinasabi niyang ginamit na umalis ito, no, at pinagsakyan ng droga na nakumpiska natin. Tinabi niya doon and sila rin ang nagbuhat, no, itong mga cohorts niya para ilipat doon sa van na nahuli natin. Hindi ka basta-basta makakapasok, sir? O pwedeng kahit sino pwedeng dumaong? So since sir, parang private siya, hindi tayo basta-basta makapasok without the consent of the owners. Oh, okay. So bago kami makapasok dito, talagang humihingi kami ng consent galing sa kwan. Pero nito, part naman na siya ng investigation from the confession of Mr. Zarate. So nandito na kami ngayon. Iisipin mong pinagplanuhan ang lokasyong ito kung saan ipinupuslit ang mga droga. Dahil mula sa daungan, isang malawak na karagatan na ang bubungad sa iyo. Nandito nga tayo ngayon sa dagat na sakop ng Nasugbu, Batangas, kung saan pinaniniwalaan ng mga pulisya na dito hinuhulog yung mga droga na siya namang kinukuha ng grupo nitong si James Martin, isinasakay sa kanyang yate bago dalhin sa bahagi ng Batangas. He personally go offshore with several personality and pagpunta mo doon, alam niya the exact na pupuntahan. And alam niya the route so that he is undetected. Hindi usually dinadaanan ng Coast Guard or ang ating Navy. Ang suspetsa natin, nandun didiskarga ng mga kontraband and or pinipick up somewhere else using sophisticated items like for example, pinpointing the exact location via GPS. Sadya raw mailap itong si alias James Martin. Tira raw isang multo. Very evasive siya kasi dito sa Pilipinas, punong-puno sa barangay natin, punong-puno ng mga CCTVs. Makikita mo, medyo evasive pag may camera. At pag may CCTV, alam niya, hindi siya magpapakita ng itsura niya. The last time we have monitored him, he was in Santa Cruz, Manila. Medyo blanco kami kasi pagdating namin doon, wala nang trace. Bigla siyang nawala and then until such time, nakita siya in Tagaytay. Talikod! Tuluyan na kayang mahuli ang isa sa mga most wanted drug traffickers sa mundo? Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.